Ano-ano nga ba yung trabaho ng isang electrical maintenance? So ito po i-share ko sa inyo ang ating experience at saka overview na rin sa mga gustong mag-aral o magtrabaho in the future bilang isang electrical maintenance. So hindi lang po actually sa totoo lang since kapag nasa trabaho na po tayo, kahit na po electrical maintenance yung ating nasa kontrata natin, sa actual po talaga hindi maiwasan, especially since nasa isang kumpanya na tayo o nasa isang building o planta, meron tayong tinatawag dyan na teamwork. Kaya hindi maiwasan na kailangan din nating tulungan yung ibang trade. Halimbawa sa mga aircon, sa mga civil works, sa mga nagpipintura, masonry works, carpentry, ganyan. So ito isi-share ko sa inyo itong mga na-experience natin. So halimbawa dito, yan since tayo yung electrical technician sa ating building. So lahat ng major na problema sa electrical ay ibabato po sa atin. Kapag meron naman ding sa halimbawa sa aircon ay doon naman din sa aircon technician. Pero nagtutulungan pa rin po kami dito, yung mga technician po nagtutulungan pa rin. At saka may knowledge na rin kahit papano. So naiiwan na rin kahit na mag-isa sa building. So kaya niyang i-operate yung mga electrical system, tsaka yung mga aircon o kaya mga request ng ating mga tenants o kaya yung ating mga sa safety, overall safety sa building. Especially yung operation ng ating pinaka-importante yung ating water supply at power supply, yung ating mga pumps, ating mga generator, yung sa ating fire alarm system, yung nagdi-detect ng halimbawa yung mga usok o early warning devices kapag merong mga sunog. Tapos, meron pa rin mga pinapagawa, iba pa yon sa ating mga supervisors o sa managers natin, gaya ng nagmo-modify o nagmo-motor control, ganyan, gumagawa ng controller, gumagawa ng mga basic gaya nito, yan, nagpapagawa ng outlet yung ating tenant. Yan, ibabato din sa atin yan. Dapat safety pa rin yung ating priority. Kahit na ano yung gagawin natin, yan, number 1 po yan para hindi tayo mapuna ng ating mga heads, ganyan. At saka overall performance na rin natin yan. Kasi nga one goal lang tayo kapag nasa isang kumpanya na tayo, dapat may teamwork talaga yan. At saka gaya nito, minsan nag-assist din tayo ng mga contractors. Lalo na kapag mga major works na hindi na kaya ng ating in-house na maintenance o kailangan ng mga iba pang mga gamit. Halimbawa gaya nun, mga heavy duty na malakihan na piping. So kailangan na ng mga third party na contractors. Yan, tapos dito yan, share natin yung ating, ito yung sa ating water pump. Meron tayo ditong Y Delta controller. Ito yung kanyang fuse box. Yan, para sa ating voltmeter, mga ammeter, ganyan. Tapos yung MCB na single pole, yung blue. Yan naman yung sa ating controls o control circuit. Tapos dito, ito yung sa ating nagpapalit tayo ng pressure switch. Yan, so meron tayong full video nito. Paki-check nyo lang po sa ating channel playlist. Yan, makikita nyo po yung proseso at ano ba yung gamit ng isang pressure switch. Ang maganda rin po sa ating halimbawa sa atin sa building maintenance, kasi nga hindi lang nai-enhance yung ating kakayahan sa ating field, kundi nadadagdagan din ng mga natututunan natin. Halimbawa ang may kasama tayong ibang trade gaya ng mga sa aircon, sa mga carpentry, sa plumbing, ganyan. So yung mga knowledge, kumbaga, nagsi-share lang po yung ating mga kasamahan, ganun din po tayo. At saka ito, ayan, kapag off duty, ito, meron tayong minsan may mga sidelines, ganyan. So tumatanggap din po tayo. Yan, kapag wala tayong sa duty. So ganun pa rin, dapat sa dito sa electrical o kahit ano man na trabaho na papasukin natin, number 1 pa rin dyan yung safety, unang-una sa sarili natin. Tapos yung mga standard na gagamitin, especially sa mga materyales, para safety palagi yung ating prioridad sa ating mga customer o kaya sa ating sa trabaho. Saka ito naman, yan, nagtataka kayo bakit 6 na wire.
Yan, 3 gang switch yan. Tapos meron tayong nilagay na ground. Tapos yung puti naman ay neutral kasi nga itong customer natin dyan ay gusto niya mag-upgrade in the future ng mga smart switch. Yan, so meron siyang neutral na abang. Yan, tapos dito, yan, nagtitracing din tayo ng LAN o yung internet connection. Tapos ito, share lang natin yung meron to sa ating channel playlist. Yan, meron tayong video ng SSR o solid state relay. So meron din tayong mga motor controllers, mga motion sensors. Yan, paki-check nyo lang sa ating channel playlist, mga wirings and DIYs, meron din tayo doon. At saka kung minsan, kung may mga renovations ay ginagawa din natin yan pagka basta request po ng ating management. Yan, dito ongoing din ating renovation dito. Yan, request pa rin yan ng ating management. So ganun lang po, kung ano yung syempre susunod tayo sa ating management. Basta't kaya natin gawin ay ginagawa natin yan, basta alang-alang po sa one goal kumbaga ng ating company. So sa iba pang mga tutorials, pakibisita lang po yung ating mga videos dyan. Paki-check nyo lang po, especially marami tayo sa ating channel playlist. Saka yan, share na natin yung ating patapos na gawa. Yan sa Kisame. Tapos dito nagsa-splicing tayo nito. Yan, so nakaka-relate naman siguro yung especially sa mga electrical na mga ganitong splicing. Yan, medyo mahirap kasi nga naunahan tayo nito. Hindi maiwasan na medyo mabisi tayo sa ibang gawain. Naunahan tayo ng mga karpentero, kaya yun, nahirapan tayong dukutin. Tapos ito yung ating floor outlet. Yan, installation yan. So mabilis lang naman yang install, parang ordinary lang din na outlet yung connection. Yun nga lang, naka siya sa mount siya sa ating flooring. Yan. So yan, napaka basic lang din naman. Gaya nito, mga pipings. Yan. So dito ay PVC lang din yung ating gamit dito. Yan. Mga additional lang to. At dito naman ay nag-install tayo ng panel board. Yan, plug-in type. So ito ay hindi to sa company. Ito sa sa tiyahin natin to. Yan, tinulungan lang natin. Yan, so meron din tayong tutorial nito, especially sa mga gustong matuto, nag-aaral. Yan, may full video to, nasa channel playlist natin sa electrical channel playlist. Meron din tayong mga motor controllers. Yan, pakibisita lang po yung ating mga playlist dyan sa ating mga videos. Yan, so meron kasi yung plug-in, meron ding bolt-on. Pag sinabing plug-in, yan, ganyan, parang pina-plug nyo lang o kiniklip yung ating circuit breaker sa mga bus bars ng ating panel. Pagka bolt-on naman, meron siyang bolt. Yan, sa load side at saka sa line side. Yan. Yan, sa line side niya, naka-bolt yan kung bolt-on yung ating circuit breaker. So yan. At least meron tayong na-share na konti. Kung may gusto ko yung itanong, comment lang po sa ating comment section at susubukan nating sagutin yan isa-isa hanggat kaya nating i-share yung ating konting knowledge. So yan, patapos na po yung ating wiring dito sa ating tiyahin. Yan, naka-open lang po yung ating ceiling dyan kasi ongoing po yung hindi pa po tapos yun, kaya ikikisame pa yun siya. Saka ito rin, nagpalit tayo ng sunog na outlet. Hindi maiwasan, especially kapag medyo nag-loss na o lost contact yung ating outlet, pati yung ating appliances, especially kung naka-on yung appliances natin habang sinasaksak, ay talagang prone siya sa lost contact at gano'n na po ang mangyayari. Tapos dito yung nagsa-splicing na tayo at babalutin na natin yan ng electrical tape. So maraming salamat po sa panonood. Thank you po.